Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2111. Ang pag-breakthrough ni Severin ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan sa loob ng sekta, kaya maraming Tickmaster ang nagtungo sa Pearlite Island upang magbigay ng pagbati at magpaulan ng mga regalo. Hindi mabilang na mga disipulo ang napabulala sa paghanga at inggit, ang kanyang napakabilis na pag-angat ang siyang laman ng usapan ng lahat. Ilang disipulo ang personal na nagtungo sa mga guho ng Arctic Heights ang malinaw na ikinwento kung paano tinalo ni Severin ang kanyang mga kalaban sa lugar ng pamana. Marami ring disipulo na matagal nang nagsikap ngunit wala pang malaking nararating ang tumingin kay Severin bilang ilaw ng inspirasyon, isang huwaran na maaari nilang tularan. Samantala, halo-halo ang naging reaksyon ng mga henyo sa iba't ibang lumulutang na isla, may tuwa, may panghihinayang. Si Carl, na pinapabalitang reinkarnasyon ng isang sinaunang puwersa, ay unang napuno ng pagkadismaya matapos mabigo ang kanyang tauhan na si Sandy na makuha ang Sky Soil Zenith. Gayunman, may sarili ring pamana si Carl kaya hindi niya sinisi si Sandy sa kabiguan. Ngunit ang pag-breakthrough ni Severin ang tunay na nagpabalisa sa kanya. Para siyang nakaupo sa mga karayom. Bumigat ang kanyang mukha at napakaasim ng kanyang anyo. 2 buwan na lamang ang natitira bago ang torneo. Hindi niya maiwasang magtaka kung kasing interesado rin ba si Severin ng iba sa pagkuha ng pwesto upang makapunta sa Midland. Hindi napahina ang loob ni Carl sa kabiguan ni Sandy, sapagkat siya ay reinkarnasyon ng isang makapangyarihang Royal Paragon sa nakaraan niyang buhay. Ang reinkarnasyon at mga natamong tagumpay sa bagong buhay ay mga hakbang lamang patungo sa mas mataas pang rurok, at maging sa pagkadyos o immortalidad. Sayang man ang pagkawala ng isang dekalidad na espiritual na kayamanan, maliit na bagay lamang iyon sa mas malaking larawan. Ang mahirap tanggapin para kay Carl ay ang pag-breakthrough ni Severin. Hindi niya maalis sa isip ang nakakabagabag na katotohanang napakabilis ng pag-unlad ni Severin kahit kalahating taon pa lamang mula nang pumasok ito sa sekta. Madaling isipin ng sinuman na maaaring isa ring halimaw na henyo si Severin sa nakaraan niyang buhay. Napalitan ang kay-abangan ni Carl ng mabigat na determinasyon. Kinilala niya si Severin bilang tunay na kapantay at karapat-dapat na kalaban. Habang iniaalis niya ang tingin mula sa direksyon ng Pearlite Island, inabot ni Carl ang isang tasa ng espiritual na tsaa at nagpahayag na wala siyang tutol na tumulong kung nanaisin ng isa na maging junior sect leader, ngunit kung ang hangarin ay ang Midland, wala siyang pagpipilian kundi pigilan iyon sa simula pa lamang. Ang posisyon ng Grundy Uno Sect bilang pinakamataas sa 4 na pangunahing sekta ng South Sky ay nakasalalay sa Grundy Uno Sacred Land, isang puwersang namahala sa Midland sa loob ng maraming milenyo. Puno ito ng mga makapangyarihan at mga henyo na tila mga pating sa isang tangke. Bilang isang nasasakupan ng Sacred Land, tanging ang mga nangungunang henyo ng Grundy Uno Sect ang nabibigyan ng bihirang pagkakataong magsanay roon. Si Oscar, sa kabila ng kanyang matinding lakas bilang isang antas 8 na Royal Paragon ay nakakuha lamang ng ikalawang pwesto noong mga nagdaang taon, na nagbigay sa kanya ng posisyong sect leader at wala nang higit pa. Si Carl, bilang isang reinkarnadong makapangyarihan, ay may mas malawak na ambisyon. Alam niyang napakaliit ng South Sky para sa isang dragon na umusbong, ngunit kahit siya ay isa lamang mas malaking isda sa dagat ng mga pating na tinatawag na Midland. Dahil dito, minimithi niya ang pagkakataong makapasok sa Midland at determinado siyang makuha iyon. Hindi siya handang hayaan ang sinuman na hamunin ang kanyang karapatan. Sa loob ng silid pagsasanay sa Pearlite Island, si Severin ay nakaupo ng nakatawid ang mga binti. 2 hiblang enerhiyang tila dragon ang pabalik-balik na umiikot sa kanyang paligid, na nagdudulot ng mga bitik na parang sapot sa mismong hibla ng espasyo. Malalim na huminga si Severin at masayang binuksan ang kanyang mga mata. Agad niyang kinontrol ang kanyang paghinga upang hindi wasakin ng lumaragas ang kapangyarihan sa loob niya ang silid pagsasanay. Maya-maya, tumayo siya at naginat, at kasabay nito ay may pumutok na tunog mula sa kanyang katawan habang tila hindi mabilang na maliliit na kumikislap na baga ang lumulutang palayo sa kanyang balat. Pagkatapos ay kinuyam ni Severin ang kanyang mga kamao at nilasap ang napakalakas na puwersang dumadaloy sa kanyang katawan.
Napangiti siya sa sarili habang dinarama ang enerhiyang umaagos sa loob niya. Isa na akong antas siyam na Supreme Saint, at nakakagulat na nakabuo pa ako ng bahagyang kapangyarihan ng langit at lupa. Mukhang hindi na rin magtatagal at magiging isang paragon na ako, bulong niya na may ngiti sa labi. Hindi maaaring maliitin ang kanyang pag-breakthrough. Kahit sa kasing laki ang sekta ng Gronde Uno sect, kakaunti lamang ang umaabot sa antas siyam na Supreme Saint. Ang mga taong iyon ay karaniwang mga core disciple o iginagalang na matatanda. Marami ang ginugugol ang buong buhay na naiiwan sa antas 8, nananatiling ganoon hanggang sa huling hininga. Mas bata si Severin kaysa sa karamihan sa kanila, ngunit nalampasan na niya ang halos 70% ng buong sekta. Dahil sapat na ang dati niyang kakayahan upang harapin sina Uzer at Sean ng may kumpiyansa, natural lamang na makaramdam siya ng matinding pananibik sa kanyang bagong lakas matapos ang kanyang pag-breakthrough. Nang tumayo siya at naghanda ng lumabas ng silid pagsasanay, pinigil niya ang kanyang kasabikan at huminga ng malalim upang pakalmayan ang sarili. Ang unang nakita niya ay sina Diane, Gilda, at Sheila, habang sina Felipe, Woolrich, at Celine ay tahimik na nagmamasid mula sa di kalayuan. Sina Diane at ang mga babae ang unang lumapit upang batiin siya. Binabati kita sa pag-abot sa antas siyam na Supreme Saint, sabi ni Gilda habang marahang lumalapit sa kanya suot ang kanyang puting kasuotan. Napakabilis ng progreso mo kaya malamang hindi na namin kayo maabutan, puna ni Diane na puno ng paghanga. Taliwas sa puting kasuotan ni Gilda, siya ay nakasuot ng itim na damit na may berdang gininto ang ulap at kumikislap sa sikat ng araw. Sumang-ayon sina Sheila at Sofia sa sinabi ni Diane at sabay na tumango. Oo nga, napatawa na lamang si Severin habang tinitingnan ang kanyang masisiglang mga asawa at inabot ang maputing kamay ni Gilda. Isang breakthrough lang naman ito, sabi niya. Kailangan ba talagang gawing napakalaking bagay nito? Sabay-sabay na umikot ang mga mata ng mga babae sa pabirong paraan. Para sa mga karaniwang nagsasanay tulad nila, ang pag-abot sa antas siyam ay halos hindi maisip. Kahit ang antas 5 ay isang napakalayong pangarap para sa karamihan, isang bagay na makakamit lamang sa pamamagitan ng pambihirang talento at mga pagkakataong tila sumusuway sa logika. Samantala, si Severin ay halos maging isang paragon na kahit kamakailan pa lamang siya sumali sa sekta. Sina Woolrich at ang mga dating elder ng Sky Blue sect, na nasa antas 3 pa lamang, ay nakaramdam ng bahagyang inggit. Hindi tulad ng mga asawa ni Severin, malaki na rin ang inunlad ng mga lalaki kamakailan, at nalampasan nila ang marami sa kanilang mga kasabay na pumasok sa sekta. Marahil ay maaabot na rin nila ang antas 4 na Supreme Saint sa loob ng ilang buwan. Kung ikukumpara kay Severin, gayunpaman, tila napakalayo pa rin nila. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Woolrich habang naghahalo sa kanya ang paghanga at pagkadismaya. Iyan siguro ang tinatawag na banal na konstitusyon. Sa sandaling iyon, masayang tumakbo si Celine palapit kay Severin na puno ng galit ang kanyang tinig. Binabati kita sa iyong pag-breakthrough, Kai. Nang makita ni Severin ang kanyang anak na papalapit, lumuhad siya na nakabuka ang mga bisig at binuhat ito. Masigasig na pinatatatag ni Celine ang kanyang nakamit mula nang mag-breakthrough siya bilang Supreme Saint, sapagkat mahalagang maglatag ng matibay na pundasyon. Bagaman nasa antas 1 pa lamang siya, ang espiritual na enerhiyang inilalabas niya ay maihahambing na sa mga nasa antas 2. Tumango si Severin sa kasiyahan at ngumiti. Hindi masama, Celine. Maganda ang naging progreso ng iyong cultivation. Pagkatapos ay kinurot niya ang pisngi nito at nagsabi na mukhang hindi na rin magtatagal at maaabot niya ang antas 2. Aba, isa ka ring munting henyo. Nagliwanag ang mga mata ni Celine nang marinig ang papuri ng kanyang ama. Ipinagmalaki niyang inilabas ang kanyang dibdib at masiglang nagsabi na huwag siyang maliitin dahil ama niya si Severin. Ginulo ni Diane ang buhok ni Celine at sumabat. Dahil narito sa labas ang lahat ng Pickmaster, iimbitahan ba natin sila para mag-usap? Ginamit ni Severin ang kanyang banal na pandama at kinumpirma ang sinabi ni Diane matapos suriin ang paligid. Sina Daniela, Miles, at ang iba pa ay tunay ngang nakalutang sa ibabaw ng Pearlite Island. Maingat niyang ibinaba si Celine at sinabi sa mga babae na siya ang sasalubong sa kanila.
Ang pagdating ng mga pitmaster ay nangangailangan ng sukdulang paggalang, at hindi balak ni Severin na maging bastos sa hindi pagbibigay ng maayos na pagtanggap. Bukod pa rito, si Miles, ang pitmaster ng ikapitong bundok, ay minsang nagprotekta sa kanya laban kay Guano ng Dayform sect, na hindi pa niya lubos na napapasalamatan. Tumanggo sina Dayan at ang mga babae. Lumipad si Severin paitaas at mabilis na nakarating sa hangganan ng Pearlite Island. Pinakawalan niya ang isang mahiwagang liwanag at pinatay ang formation bago lumabas upang batiin sila. Sinuri ni Miles si Severin gamit ang matalim na titig na tila talim ng espada. Nakaramdam si Severin ng panginginig sa kanyang gulugod kahit isa na siyang antas siyam na Supreme Saint. Bago pa man makapagsalita si Severin, malakas na tumawa si Miles. Tunay ngang nabuhay ka sa iyong reputasyon bilang henyo na nagdulot ng hindi pa nangyayaring pagtatalaga bilang ika-6 na core disciple. May bahagyang inggit na kumislap sa mga mata ni Miles sa kabila ng kanyang masiglang pagtawa. Nararamdaman niya ang malakas na aura na rumaragasa sa loob ni Severin, at ang dugo at enerhiya nito ay parang sa isang dragon na puno ng banal na kapangyarihan. Ang kanyang tibay ay tila sapat upang makatiis kahit sa hampas ng isang espiritual na sandata, at ang kanyang espiritual na asensya ay umaapaw. May bahagyang enerhiya ng espada na tila bumabalot sa kanyang katawan, na parabang handang magpakawala ng nakamamatay na sword wheel. Ang sinumang nakapaligid sa kanya ay nakakaramdam ng mabigat at nakapanghihilakbot na presensya. Higit sa lahat, ang makapangyarihang Sky Soil Heptagold Sword Energy sa loob ni Severin ay nagpang-inig kay Miles. Sa harap ng masiglang papuri ni Miles, nagpakita si Severin ng mapagkumbabang ngiti at handa ng magpasalamat. Gayunman, nagsalita muli si Miles at sinabing tila ganap na niyang napag-aralan ang Sky Soil Heptagold Sword Energy bukod pa sa pag-abot sa antas siyam na Supreme Saint. Isang okasyon na karapat-dapat ipagdiwang ito, buong sigasig na pahayag ni Miles habang itinaas ang kanyang kamay. Sa isang kumpas, isang espiritual na liwanag na may dalang matapang na amoy ng halamang gamot ang lumitaw sa harap niya. Ipinahayag ni Miles na narito siya upang ihandog ang isang ikapitong antas na halamang gamot. Nang maglaho ang espiritual na liwanag, isang bulaklak na kasing laki ng palad na maputlang berde, puti at kahawig ng isang orchideas ang lumitaw. Si Severin, na isa ring ika-6 na antas na mataas na ranggong alchemist, ay agad itong nakilala bilang Omnispirit White Orchid, isang halamang ginagamit sa paggawa ng ika-7 antas na tableta na kilala bilang Nimble Sense Peel. Si Miles, na isa ng antas siyam na Paragon, ay hindi na nangangailangan ng ganoong halamang gamot. Gayunman, ito ay isang napakalaking biyaya para kay Severin, kaya tinanggap niya ito na may pasasalamat at ngiti. Maraming salamat po. Hindi na kailangan ng pasasalamat, sabi ni Miles. Natutuwa akong nagustuhan mo ito. Maliit na halaga lamang sa akin ang ika-7 antas na bulaklak na ito, kaya ituring mo na lang itong munting regalo ng pagbati. Itinuring ito ni Miles bilang isang uri ng pamumuhunan, sapagkat 2 buwan na lamang ang natitira bago ang torneo ng sekta. Batay sa kasalukuyang bilis ng pagsasanay ni Severin, hindi malabong makamit pa niya ang isa pang breakthrough sa loob ng panahong iyon. Nasaksihan ni Miles ang pangyayari sa Arctic Heights, at doon niya lubos na naunawaan ang napakalakas na kapangyarihan ni Severin matapos nitong mag-isang mapatay si Uzer. Kung maaabot ni Severin ang antas ng Paragon, pakiramdam ni Miles na kahit ang kilalang unang core disciple na si Carl ay maaaring hindi na makalaban sa kanya. Ang torneyong ito ng sekta ang magtatakda ng susunod na junior sect leader, ng pwesto sa Midland, at ng mini-meeting lugar sa Starry Sky Battle Space. Dahil dito, malakas ang pakiramdam ni Miles na muli na namang lalampas si Severin sa inaasahan ng lahat, tulad ng ginawa niya sa Arctic Heights nang mag-isa niyang durugan ang lahat ng henyo, at makakuha ng napakaraming kayamanan, at umangat ang kanyang pangalan. May kutob si Miles na maaaring makuha ni Severin ang unang pwesto sa torneo, o sa pinakakaunti ay ang ikalawang pwesto at maging susunod na sect leader. Walang duda na mangyayari iyon. Si Daniela, ang pitmaster ng ika-6 na bundok, ay ngumiti at nagsabi kay Severin at binati siya sa kanyang pag-breakthrough. Tinanong din niya kung maayos bang nakakaangkop ang kanyang disipulo sa pamumuhay sa Pearlite Island. Mula nang dumating si Emery sa Pearlite Island, patuloy na lumalalim ang paghanga ni Daniela kay Severin.
Sabik niyang hinihintay ang pag-angat ni Severin bilang isang ika-7 antas na alchemist at ang posibilidad na maipamana nito ang kaalamang natanggap niya mula sa Alchemy Tower. Ngumiti si Severin nang may init at sinabi na ganap nang niyakap ni Emery ang kanyang bagong tungkulin at masigasig itong gumagawa ng mga tableta araw-araw. Hindi na niya kailangang gumawa pa ng mga batayang tableta tulad ng Crystal Spring Pill mula nang dumating si Emery. Lalong lumapad ang ngiti ni Daniela. Napakabuti. Hindi na kita iistorbohin pa. Mayroon pa akong ilang kaldero ng mga tableta na naghihintay na gawin pabalik sa ika-6 na bundok. Pagkasabi nito, nagbago siya ng anyo na parang bahaghari at naglaho sa kalangitan. Si Rowan ng ika-8 bundok ay ngumiti at tumango bago umalis, gayon din ang iba pang mga Pickmaster. Bumalik si Severin sa Pearlite Island dala ang ika-7 antas na halamang gamot. Nagningas ang kanyang mga mata sa ambisyon habang sinabi niya na ngayong nasa antas 9 na Supreme Saint na ang kanyang cultivation, panahon na upang ituon niya ang kanyang pansin sa alchemy. Ang kanyang layunin ay subukan ang paggawa ng isang ika-7 antas na tableta at tingnan kung magtatagumpay siyang maging isang antas 7 na alchemist. Kabanata 2115. Pagkababalik ni Severin sa Pearlite Island, dumiretso siya sa looban upang batiin ang kanyang mga asawa. Minabuti niyang ipaalam muna sa kanila ang kanyang balak bago niya tuluyang subukang mag-breakthrough bilang isang ika-7 antas na alchemist. Kumalat sa hangin ang samyu ng Omnispirit White Orchid, at ngumiti si Woolrich habang hinihimas ang kanyang balbas bago magsalita. Mukhang tumataya na sa iyo ang mga Pickmaster. Nakakunot ang noo ni Gilda at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin doon, Dad? Napatingin sina Diane, Sheila, at Sofia na may halong pagtataka at pagkalito sa kanilang mga mata. Matapos pumasok sa sekta, nagawa ni Severin na maging isang antas 5 Supreme Saint sa loob lamang ng 2 buwan. Samantala, naitaas naman si Ferland bilang isang inner sect elder at nag-abala pa itong pumunta sa Pearlite Island upang iregalo sa kanya ang Crystal Spring Pill. Sa pagkakataong iyon, sinamantala ni Ferland ang pagkakataon na ipaalala kay Severin na napakahalaga ng torneo. Noon, hindi yun gaanong binigyang pansin ni Severin dahil kaka-breakthrough pa lamang niya sa antas 5 Supreme Saint at mahigit kalahating taon pa ang layo ng torneo. Naalala ni Severin ang paalala ni Ferland dahil sa sinabi ni Woolrich. Tumangala siya rito at nagtanong kung may nalaman ba itong bagong impormasyon kamakailan. Malakas na tumawa si Woolrich bilang sagot. Bagaman mas mababa ang kanyang cultivation kumpara kay Severin, ang kanyang mga araw bilang sect leader ay nagbigay sa kanya ng karanasan sa pakikisalamuha at pagbuo ng koneksyon. Kamakailan lamang, naglakbay siya kasama ang grupo ng mga elder upang makipagkwentuhan sa ilan sa loob ng sekta bilang paraan ng makalabas sa Pearlite Island at makalayo rin sandali sa kay Severin. Dahil dito, marami siyang nakalap na impormasyong panloob matapos mas makilala ang ibang mga elder. Isa sa pinakamahalagang impormasyong nakuha niya ay tungkol sa torneo. Ang dahilan kung bakit sinabi kong tumataya sila sa iyo ay dahil kung sino man ang makakuha ng unang pwesto sa torneo ay magkakaroon ng pagkakataong makapunta sa Midland at magsanay sa Grundy Uno Sacred Land. Ang puwersang ito ay mas mataas pa kaysa sa Grundy Uno sect. Samantala, ang makakakuha ng ikalawang pwesto ang magiging susunod na sect leader. Ang revelasyong ito ni Woolrich ay nagdulot ng samot-saring emosyon, at ang mga asawa ni Severin ang pinakanagulat. Ginugol nila ang kanilang mga araw sa pagsasanay o pagpapahinga sa isla. Bihira silang lumabas, at kung lalabas man ay kasama lamang si Severin. Dagdag pa rito, kakapasok pa lamang nila sa sekta kaya natural lamang na hindi nila gaanong alam ang kahalagahan ng torneo. Nanlaki ang mga mata ni Gilda at nakanganga habang napabulalas. Grabe, hindi ko akalaing may koneksyon pala ang Grundy Uno sect sa Midland. May paunang kaalaman lamang si Gilda tungkol sa 13 Blue Real Territories. Ang South Sky, kung saan sila naroroon, ay nasa mababa hanggang gitnang antas lamang ng rango. Iilan lamang ang Royal Paragon sa 4 na pangunahing sekta rito. Lubhang naiiba ito sa Midland, na sentro ng buong Blue Real kung saan tunay na umuunlad at yumayabong ang mga nagsasanay. Ang posibilidad na makapagsanay sa Grundy Uno Sacred Land ay nagdadala ng napakaraming benepisyo para sa sinumang practitioner.
Sagana roon ang yaman, at ang yaman na iyon ay nasusukat sa mga mapagkukunan at kaalaman. Kabilang sa mahahalagang yaman ang mga spirit stone, halamang gamot, at mga tableta, habang ang gabay at kaalamang matatamo ay nagmumula sa mga bihasang guro at makapangyarihang nilalang. Ang pinakamalakas na individual sa South Sky sa kasalukuyan ay si Oscar, isang antas 8 na Royal Paragon. Bagaman kahanga-hanga ang ganitong cultivation para kay Severin noon dahil isa pa lamang siyang Supreme Saint, maaaring hindi na iyon ang kaso kapag tuluyan na siyang naging isang Royal Paragon. Nang marinig ni Gilda ang tungkol sa pagkakataong makapunta sa Midland, agad niyang ipinahayag ang kanyang kagustuhang sumama. Napabulalas naman si Diane na ang isang sagradong sekta sa Midland ay tiyak na walang katulad ng anumang bagay sa South Sky. Sumang-ayon si Sheila at buong sigasig na nagsabi na isa si Severin sa pinakamalalakas na henyo sa loob ng sekta at maaaring may tsansa talaga siyang manalo. Doon lamang tuluyang napagtanto ni Severin ang lahat. Kaya pala pinilit ako ni Furland na magsanay ng husto matapos akong mag-breakthrough sa antas 5 na Supreme Saint. Bagaman kakaunti lamang ang alam ni Severin tungkol sa Midland, nauunawaan niya na mas malawak ang mundo kaysa sa South Sky lamang. Dahil dito, determinado siyang makuha ang pwesto patungong Midland sa pamamagitan ng torneo. Ang kahalagahan ng kota na iyon ay nakapaloob sa pagkakataong makapasok sa Grundy Uno Sacred Land, isang lugar na nagtataglay ng kapangyarihang higit pa sa anumang bahagi ng South Sky. Matapos bumalik sa kanyang ulirat, itinaas ni Severin ang kanyang mga kamao kay Woolrich at nagsabi na hindi niya sana malalaman ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kanya. Ang maikling panahon niya sa sekta ay ginugol niya sa pagsasanay, pag-eensayo, at paggawa ng mga tableta, kaya wala siyang oras upang magtanong-tanong. Dahil dito, halos wala siyang kaalam-alam sa tunay na kahalagahan ng torneo. Kung nalaman lamang niya ito sa mismong araw ng torneo, tiyak na magiging mahirap para sa kanya na magplano ng maayos. Ang paunang abiso na 2 buwan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong maghanda at ibigay ang kanyang buong makakaya. Pagkatapos ng lahat, sinundan niya ang yapak ng matandang baliw mula sa Sky Blue Sect patungo sa Blue Realm na may iisang layunin lamang, ang umangat sa mas mataas na antas. Ang pagkakaroon ng isang matalinong elder bilang biyenan ay isang bagay na lubos niyang ipinagpapasalamat. Makalipas ang ilang sandali, tumingin siya sa lahat at nagsabi na balak niyang subukang mag-breakthrough bilang isang ika-7 antas na alchemist. Kapag nagtagumpay siya, posibleng maging isang paragon na siya bago pa man ang torneo, na tiyak na magpapataas sa kanyang tsansa na makuha ang kota. Nagkatinginan sina Woolrich at ang iba pa na puno ng pagkabigla at tinanong kung ganoon ba talaga siya kakumpiyansa. Tiningnan ni Severin ang kanilang mga nag-aalalang mukha at mariing tumango. Oo. Kalahating taon na ang nakalipas nang makuha niya ang pamana ng dating sect leader na bihasa sa alchemy mula sa Alchemy Tower. Noon ay sinubukan niyang gumawa ng isang ika-7 antas na tableta ngunit nabigo. Gayunpaman, nakakuha siya ng napakahalagang karanasan mula roon. Ngayong nasa antas 9 na Supreme Saint na siya, mas malakas na ang kanyang kakayahan kaysa dati. Kapag isinama pa ang kanyang likas na talento sa alchemy, buo ang kanyang tiwala na maaari na siyang maging isang ika-7 antas na alchemist. Kapag nakamit niya iyon, magiging usapin na lamang ng panahon ang kanyang pag-angat bilang isang paragon. Ang mga benepisyo nito ay tiyak na aagos hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin kina Diane at sa iba pa. Ang kumpiyansa ni Severin ang nagpagaan sa kaba ng lahat. Si Diane, bilang unang asawa at itinuturing na pinuno, ay ngumiti at nagsabi na ituloy lang niya at susuportahan nila siya mula sa Pearlite Island. Tumayo sina Woolrich at Felipe at sabay na tumawa. Sinabi ni Woolrich na kapag nagtagumpay si Severin bilang isang ika-7 antas na alchemist, pag-uusapan ng Pearlite Island sa buong sekta at kahit siya ay mapapalingon ang mga tao kapag umalis siya. Matagal na nilang kilala si Severin at kabisado nila ang kanyang kakayahan. Hindi siya ang tipo ng taong magyayabang kung hindi siya sigurado sa kanyang tsansa. Nang maalala nila ang mabilis niyang pag-angat sa alchemy noong nasa Sky Blue Sect pa siya at kung paano siya paminsan-minsang nagbibigay ng mga mataas na antas na tableta sa kanila, hindi nila napigil ang ngumiti sa kanyang matatag na kumpiyansa. Napatawa si Severin sa sinabi ni Woolrich. Saka na tayo mag-usap. Magsisimula na ako sa aking alchemy session.
Pagkasabi nito, tumalikod siya at dumiretso sa kanyang silid pagsasanay. Pagpasok niya, umupo siya nang nakakrus ang mga binti sa Enlightenment mat at inilabas ang Dragon Stand Furnace. Pagkatapos ay inilatag niya ang ika-7 antas na Omni-Spirit White Orchid. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumitaw mula sa kanyang storage ring ang 12-dosenang ika-6 na antas na mataas na ranggong mga halamang gamot, at bawat isa ay naglalabas ng matapang na amoy ng medisina. Isang singhot pa lamang ay sapat na upang magbigay ng init sa katawan at maghatid ng halos ekstatikong pakiramdam na nagpapabilis sa daloy ng espiritual na kapangyarihan sa energy core. Ganap na handa si Severin at determinado siyang likhain ang ika-7 antas na mababang ranggo na tableta na kilala bilang Nimble Sense Pill. Pumikit siya, huminga ng malalim, at itinaas ang kanyang dugo, enerhiya, at espiritual na asensya sa kanilang sukdulang antas. Makalipas ang ilang sandali, pinakawalan niya ang puting espiritual na apoy na bumalot sa paligid ng kaldero at nagliyab na parang nagbabagang pagan. Nang maging pula na ang kaldero, isa-isa niyang inilagay ang mahigit 100 mga halamang gamot ayon sa recipe. Lumipas ang mga araw, at napuno ang silid ng masinsing amoy ng medisina na tila nagpapasigla sa mga pandama. Unti-unting natunaw ang mga sangkap at naging isang kumukulong likidong asensya. Nang mapansin ni Severin na halos naabot na ng init ang kinakailangang antas, ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang idagdag ang Orchidias. Pagkatapos ay bumuo siya ng mga selyo gamit ang 2 kamay at ibinuhos ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa kaldero. Condense, malakas niyang sigaw, habang ang mga simbolo at guhit ng mga sinaunang kasulatan ay lumitaw sa ibabaw ng kaldero. Nag-ugnayan ang mga ito upang bumuo ng isang masalimuot na hugis, at isang bagzo ng likas na kapangyarihan ng damaloy mula sa lahat ng direksyon. Napuno ng tuwa si Severin. Ngayong nagalaw na ang kapangyarihan ng langit at lupa, mataas ang tsansang magtagumpay ang aking ika-7 antas na tableta. Hindi tulad ng ika-6 na antas na mga tableta, mas nangangailangan ng mahahalagang sangkap ang ika-7 antas dahil para ito sa mga Paragon. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang pagsasama ng kapangyarihan ng langit at lupa, sapagkat doon lamang ito magiging tunay na kapakipakinabang sa mga Paragon. Karaniwan itong lampas sa abot ng isang antas siyam na Supreme Saint, ngunit nagawa itong gamitin ni Severin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng langit at lupa na nabuo sa loob ng kanyang energy core, kasabay ng kanyang malalim na pag-unawa sa alchemy. Masusing pinanood niya habang ang likidong medisina sa loob ng kaldero ay nagsimulang mag-condense at mag-anyong-anyo, na tila nabubuhay matapos mapasukan ng kapangyarihan ng langit at lupa. Makalipas pa ang ilang araw, tuluyang nabuo ang mga tableta. Biglang lumipad ang takip ng kaldero. Sa isang iglap, 9 na mapuputing tableta na puno ng rumaragasang kapangyarihang medikal ang tila nagkaroon ng buhay at bumulusok palabas ng kaldero. Kasabay nito, dumilim ang kalangitan sa ibabaw ng Grundy Uno sect habang nagtipon ang mabibigat na ulap at kumulog ang kulog. Nagliwanag ang mga mata ni Severin sa tuwa sa paglitaw ng ganitong penomenon. Alam niyang matagumpay ang paggawa ng ika-7 antas na mga tableta. Ang paparating na Thunderbolt Tribulation ay nagsisilbing huling pagbibinyag na naglilinis ng lahat ng dumi at sumisipsip ng napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa. Kapag natapos ang prosesong iyon, saka pa lamang tunay na ganap na isisilang ang mga ika-7 antas na tableta. Habang umangat mula sa kaldero ang 9 na pill, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at sabay silang lumipad paitaas sa kalangitan sa ibabaw ng Pearlite Island kasama ang mga pill. Ilang sandali lang matapos siyang umangat, isang kidlat ang bumagsak at nagbanta na wasakin ang bunga ng kanyang pagsisikap. Ngunit nanatiling matatag ang 9 na pill sa harap ng kidlat ng pagbibinyag. Binalot sila ng bagzo ng espiritual na liwanag at nilabanan ang galit ng kulog. Umalangaw-ngaw sa buong Grundy Uno sect ang malakas na tunog ng tribulation, at nagulat ang bawat disipulo. Gaya ng dati, nagsimula silang mag-usap-usap habang tinitingnan ang makapal at nagbabantang mga ulap na nakapwesto sa itaas ng Pearlite Island. Ano ang nangyayari? Tingnan ninyo. Iyan ang mga ulap ay nabuo mismo sa ibabaw ng Pearlite Island. Gumagawa ba si Severin ng panibagong breakthrough? Sa tingin ko hindi. Hindi ito mukhang uri ng tribulation na haharapin ng isang Paragon.
Oy, naamoy ninyo ba ang halimuyak ng medisina? Isang singhot lang parang malapit na akong mag-breakthrough. May nire-refine bang pill si Severin? Anong klaseng pill kaya ang kayang magdulot ng ganitong thunderbolt calamity? Hindi mabilang na mga disipulo ang tumingin patungo sa Pearlite Island na may mga ekspresyon ng pagkabigla at paghanga. Hindi tulad nila, ang mga Pickmaster ay walang ganoong kasobrang reaksyon, ngunit hindi rin sila nakaligtas sa pagkagulat. Dahil sa kanilang malawak na karanasan, agad nilang nakilala ang Tribulation bilang tanda ng matagumpay na ikapitong antas na pill. Dalawa lamang ang may kakayahang alchemist sa Pearlite Island, sina Severin at Emery. Maaaring isantabi ang huli dahil isa siyang ika-6 na antas na alchemist na hindi kayang gumawa ng ganitong pill. Iisa na lamang ang natitira, si Severin. Ibig bang sabihin nito ay masasaksihan ng ating sekta ang pagsilang ng panibagong ikapitong antas na alchemist, sigaw ng isang elder. Nakakatakot na talaga ang talento ni Severin. Hindi pa nga siya nagtatagal matapos gumawa ng pangalan sa Alchemy Tower, at sinusubukan na niyang hasain ang ikapitong antas na mga pilbulong ng isa pang elder na hindi makapaniwala. Pinakamalakas ang naging epekto ng pagkagulat sa Sixth Mountain. Natigilan si Daniela, ang Pearl Master, habang nakatitig ang mga mata niya sa kalangitan. Tiyak na ikapitong antas na pill iyon, bulong niya sa wakas. Isa na bang ikapitong antas na alchemist si Severin? Nararamdaman ng bawat elder, Pickmaster, at disipulo ang panginginig ng revelasyong ito. Maraming benepisyo ang maidudulot ng isang ikapitong antas na alchemist sa sekta, lalo na ang isang nagmana ng kaalaman mula sa dating pinuno ng sekta. Paglitaw pa lamang ng Tribulation, agad nang lumipad patungo sa Pearlite Island ang mga elder at Pickmaster. Samantala, patuloy na kumikidlat sa kalangitan sa ibabaw ng Pearlite Island, at bawat hampas ay nagdadagdag ng kapangyarihan ng langit at lupa sa siyam na pill. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang mga pill na nagbago matapos lampasan ang Tribulation. Mayroon na silang napakagandang aroma mula pa sa simula, at lalo pa silang pinuspos ng kidlat ng naglalakbay na kapangyarihan ng langit at lupa. Sinumang lulunok sa kanila ay parang lumalamon ng maliliit na munting mundo. Nang maglaho ang madidilim na ulap, humalakhak si Severin. Tagumpay rin sa wakas. Nakangiti si Severin habang kinokolekta niya ang mga pill. Kalahating taon na ang lumipas mula nang mamana niya ang kaalaman ng dating pinuno ng Grundy Uno sect sa Alchemy Tower. Sa wakas, maaari na niyang namnamin ang tuwa dahil isa na siyang ikapitong antas na alchemist. Sa buong sekta, iisa lamang ang ikapitong antas na alchemist, at iyon ay si Daniela, ang Pickmaster ng Sixth Mountain at elder ng Alchemy Chamber. Ipinapakita nito kung gaano kataas ang prestihiyo ng isang ikapitong antas na alchemist. Pinakalma ni Severin ang kanyang damdamin at bumaba pabalik sa courtyard ng isla. Sinalubong siya ng masiglang tinig ni Diane na nagsabing, "Binabati kita sa pagiging ikapitong antas na alchemist, Severin." Lumapit din sa kanya sina Gilda, Sheila, at Sofia. "Tingnan mo, alam kong kaya mo yan, Severin," sigaw ni Gilda na may halong pagmamalaki at lambing sa kanyang mga mata. Ngumiti rin sina Sheila at Sofia, at may bahid ng paghanga sa kanilang mga mata. Kahit alam nilang pambihira ang talento ni Severin, hindi pa rin may kakaila ang kanilang pagkabigla sa pag-angat niya sa ikapitong antas. Ang ganitong tagumpay ay lampas sa kanilang mga pinakamatapang na pangarap. Kung ganoon lang sana kadali, hindi sana si Daniela ang nag-iisang ikapitong antas na alchemist. Lumapit sina Woolrich at Felipe na may malalapad na ngiti. "Ang talento mo sa alchemy ay tunay na kahanga-hanga. Ilang buwan pa lamang at narating mo na ang ganitong antas," tawa ni Felipe habang hinahaplos ang kanyang balbas. Pagkatapos ay nagsalita si Woolrich. "Mas lalong may ipagmamalaki tayo ngayon na isa ng ikapitong antas na alchemist si Severin. Iminumungkahi kong magdaos tayo ng isang engranding pagdiriwang." Agad na sumang-ayon ang lahat sa kanyang mungkahi. Sa harap ng papuri, iwinagayway ni Severin ang kanyang kamay at sinabi, "Haha, napakabait ninyo naman. Ang lahat ng papuring iyan ay baka magpalobo pa ng aking ego." Ang kanyang pagiging mapagpakumbaba ay nagdulot ng malalawak na ngiti kina Woolrich, Felipe, at sa iba pang kalalakihan. Lahat sila ay nakaramdam ng matinding pagmamalaki.
Bigla na lamang may umalingaw na tinig mula sa labas ng Pearlite Island. Binabati kita sa pagiging ikapitong antas na alchemist. Inilabas ni Severin ang kanyang divine consciousness patungo sa pinanggalingan ng tinig, at natuklasan niyang si Miles ay nakatayo sa labas ng Pearlite Island. Pagkatapos ay may ilang bahagharing liwanag ang humagibi sa kalangitan, na palatandaan na mas marami pang dumating upang batiin siya. Nang mapagtanto niyang ang kanyang pag-angat ay nagdulot ng malaking kaguluhan, nagpaalam siya sandali at nagtungo sa kinaroroonan ni Miles. Ipinagtagpo niya ang kanyang mga kamay bilang pagbati at sinabi, "Napakabait mo naman, nagkataon lang na sinuwerte ako sa pagpino ng isang ikapitong antas na pil." Napatawa si Miles sa kabab ang loob ni Severin. "Huwag kang maging masyadong mapagkumbaba. Swerte lang daw. Ako ay hindi sang-ayon. Ang pag-abot sa ikapitong antas ay hindi usapin ng swerte." Sandali siyang huminto at ngumiti. "Ang ating sekta ay may isa pang ikapitong antas na alchemist, at iyon ay si Daniela. Maaaring hindi batid ng iba ang tunay na halaga ng isang ikapitong antas na alchemist, ngunit tiyak na alam iyon ni Miles." Maraming elder at pickmaster ang lalo pang magpapahalaga kay Severin. Ang sinumang makakahikayat sa kanya na may ugnay sa kanilang bundok ay mapapalakas ang sarili nilang hanay. Mula sa tuloy-tuloy na supply ng mga pil hanggang sa gabay na maibibigay niya sa mga kabataan, ilang taon lamang sa ilalim ng kanyang pagtuturo ay makapagpapalago na ng pamana ng isang bundok. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming pickmaster ang nagtungo sa Pearlite Island. Si Miles, na mula sa 7th Mountain, ang pinakamalapit sa Pearlite Island kaya siya ang unang nakarating. Kabanata 2120. Ang mga paparating na sinag ng liwanag na dumagsa patungo sa Pearlite Island ay nagpapaalala kay Miles na ang pag-aatubili ay maaaring magdulot ng pagkawalan ng pagkakataon na hikayatin si Severin na sumama sa kanya sa 7th Mountain. Nilinis niya ang lalamunan at sinabi, "Direktang sasabihin ko, Severin. Sumama ka sa akin sa 7th Mountain, at bibigyan kita ng titulong elder." Kumunat ang noo ni Severin sa pagkagulat nang biglang inalok sa kanya ni Miles ang ganoong mataas na posisyon. Lubhang naiiba ito sa alok na maging isang instructor. Bagamat ang mga instructor ay tinuturing na guro, sila ay binibigyan lamang ng posisyon bilang honorary elder. Gayunpaman, ang sahod, responsibilidad, at autoridad ay mas limitado kumpara sa tunay na elders. Marami sa mga peak elders ay mga paragon, at wala pang nakalampas sa nakagawiyang tradisyon na italaga ang isang supreme saint bilang elder. Bago siya makapag-isip ng malalim, isa pang malakas na tinig ang umalangaw-ngaw. "Hindi ko inakalang magiging ganito kawalang hiya, Miles. Akala mo ba sapat na ang alok na maging elder para hikayatin siya?" Isang kalalakihan na nasa gitnang edad at nakasuot ng itim na training clothes ang lumitaw sa tabi ni Severin. Wala itong iba kundi si Rowan, ang pickmaster ng 8th Mountain. Hindi siya masyadong natuwa habang nakatingin kay Miles. Ipinagtagpo ni Severin ang kanyang mga kamay bilang tanda ng paggalang at sinabi, "Kamusta po, Ginoong Rowan?" Hamupa ang matinding ekspresyon ni Rowan at napalitan ng mainit na ngiti. Tumanggaw siya, pagkatapos ay tinanaw si Severin mula ulo hanggang paa bago tanungin, "Kaibigan, mukhang isa ka ng ikapitong antas na alchemist, hindi ba?" Tumanggaw si Severin ng sigurado. Napalitan ng tuwa ang unang pag-aalala ni Rowan. "Sa ganitong kaso, hinihiling ko sa iyo na sumama sa aking 8th Mountain. Hindi lamang kita gagawing Deputy Peak Master, bibigyan ka rin ng isang bagay na katumbas ng isang mediocre quality spiritual treasure." Kumunat ang kilay ni Severin nang marinig ang alok. Ang posisyon ng Deputy Peak Master ay mas mataas kaysa sa elder sa parehong ranggo at benepisyo. Gayunpaman, ang 5-chambered furnace ang tunay na nakatawag ng kanyang pansin. Maliwanag niyang naalala ang 20% success rate na ibinigay ng Purple Cloud Furnace ni Emery noong kanilang paligsahan. Kung hindi siya isang matatag na ika-6 na antas na alchemist, maaaring iba ang kinalabasan. Isa iyon sa 3 pinakamahal na kayamanan ng 6th Mountain, at ang pagkakataong makuha ang ganoong antas ay tunay na nakakaakit. Bago pa man niya maipahayag ang kanyang naiisip, umalangaw ang langit sa maraming tinig. Isaalang-alang ang pagsali sa 5th Mountain, Severin.
Itatalaga ka bilang Deputy Pickmaster at bibigyan ng 3 ika-7 antas na halamang gamot. Mas marami pang alok mula sa Third Mountain. Bibigyan ka ng 2 spiritual treasures at 4 na ika-7 antas na halamang gamot. Sa loob ng ilang sandali, lahat ng Pickmaster mula sa siyam na bundok ng sekta ay dumagsa sa Pearlite Island. Agad silang napasabak sa isang matinding kompetisyon upang makuha ang pagtatangi ni Severin. Ang umuusbong na bituin nakakalabas lamang sa breakthrough bilang ika-7 antas na alchemist.